Eto na, biglang inutos, naulihin itong si Senador Bato dito sa kanyang pinagtataguan. Nako, ay wala na itong lusot. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, latest update tungkol dito sa paglabas ng ICC warrant nitong si Senador Bato. Ay kasabay din ho ang pagutos na ito'y ulihin kung saan man ito magtatago, mga kaibigan. Pakilike lang ho ang video na ito kung nagustuhan nyo. Sabay-sabay po natin i-like, please subscribe my YouTube channel. Ito na naman. Talagang ang lahat ay mayroong hangganan. Nasaan kaya ngayon si Bato? Mga mahal kong taga-subaybay, dahil ang dami yung nagbigay na rin at nagtalakay na hindi na makontak itong si Senador Bato sa kanyang cellphone, at hindi na rin siya active na nagpo-post sa kanyang social media account. Kaya't marami yung nagtatanong na ito ay nasaan, at marami rin ho ang nagbibigay ng public opinion na ito ay nagtago na. But sa puntong ito, mga kaibigan, ay ito ang mainit-tinit pa na balita na inutos na itong si Bato ay ulihin sa kanyang pagtataguan. Mga kaibigan, hindi ho ito fake news. Mayroon ho tayong batayan, mga kaibigan, at galing pa sa nakatataas. Itong ibabahay ko po sa inyo kung bakit siya ay biglang inutos na ito ay ulihin. Bibigyan po natin ito, mga kaibigan, ng kaunang linaw. Bibigyan natin ito ng linaw, mga kaibigan. Shoutout po sa lahat, samahan niyo po ako, dahil importanteng mahalaga, mga kaibigan, na malaman niyo ito. Dahil ito na ang mga sagot sa inyong mga katanungan na kung bakit hanggang ngayon, ano na ang nangyari dito ho kay Senador Bato de la Rosa. Ito po, mga kaibigan, at ipa-flash ko ho diyan sa screen. Nandyan ho, maliwanag sino ang nandiyan sa larawan. Iyan ho si Senador Bato de la Rosa. Kailangan ba natin tawagin itong senador? Ito'y senador ni Sara Duterte. Ayan, ang ganda sanang tawagin ang isang senador kung ito ay senador ng taong bayan. Ito'y senador ni Sara Maulustay Duterte. Dapat doon ito humihingi ng sweldo. But bueno, pinadaanan lang po natin. Nandyan ho ang tagapagsalita, Undersecretary na si Claire Castro. Mga kaibigan, babasahin ko ang nilalaman. Planong pagkakanlong ng Senado kay Bato, labag sa batas. Nako, alam niyo kung magugunitan nyo, tinalakay ko kahapon ito, pawang sa aking pagsasaliksik, ay nagkatugma ho. Buti hato tayo ay nagkaroon ng pagkataon na talakayin ito. Kung ano ho ang aking public opinion dito na naayon sa aking pagsasaliksik, ay ito ho, nagpalabas ho ng ikangapoy utos ang Malacanang at public opinion na managbabatay ho sa rules ng ating batas. Ay tama ho, nagtutugma yung ikangapoy sinabi ko na may kaugnayan dito ho sa pagtatago ni Bato diyan ho sa loob ng Senado. Para sa malinaw na inyong pangunawa, ito't babasahin ko ho. Bilisan natin, baka tayo kulangin sa oras. Pilipinas Today, nandyan ho, naka-flash sa screen. Labag sa konstitusyon ang pagkakanlong sa isang mambabatas na may arrest warrant at ang kinakaharap na kaso ay may katapat na parusang lampas sa 6 na taong pagkakakulong, sinabi ni Presidential Communication Office Yusek Claire Castro sa kanyang podcast nitong linggo, November 9. Ang opinyon ni Castro ay batay sa section ng article ng 1987 Constitution bilang kanya reaksyon sa pahayag ni Senate President Tito Soto na hindi nito papayagang arestuhin ang sinumang
membro ng Senado sa loob ng gusali o compound ng mataas na kapulungan sa Pasay City. Maliwanag po mga kaibigan. Importanteng marinig nyo po para maunawaan nyo. Ang pahayag ni Soto ay kasunod ng anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na naglabas na ng International Criminal Court ICC ng arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng crimes against humanity charges na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto pa, mga kaibigan, kapit, huwag ho kayong bibitaw, napaka-importanting mapakinggan nyo ito. Ayon kay Castro, nakasad sa Section 11 na ang totoong may immunity sa pag-aresto ay isang membro ng Senado o Kamara habang nasa sesyon, pero applicable lamang iyon kung ang kinakaharap na kaso na aarestuhin ay punishable by not more than 6 years imprisonment. So, lilinawin po natin. Ibig sabihin, itong si Senador Bato ay hindi po saklaw na sinasaad ni Senador Soto na hindi siya pipiling arestuhin sa loob ng Senado, mga kaibigan, dahil siya ho ay may immunity. But ayon ho dito sa mga section articles na pinapaliwanag ni USIC Secretary Castro ay hindi sakop itong si Bato, mga kaibigan, dahil ang kanyang kaso ay against crimes against humanity na ito ho ay may parusang habang buhay na pagkabilanggo, at kung may death penalty ho, ito ay pasok sa death penalty. Wala naman tayong death penalty. Kaya ang pasok lang ho para mas malinaw ay yung halimbawa may senador na may kaso na ang kinakaharap ay ang punishable o parusa ay 6 na taong pagkakakulong pababa. Maliwanag ho, hindi ho saklaw si Bato nito. Nasana? Paano yung crimes against humanity? So hindi siya pasok dito sa pag nalaman tingin ko ni Senador Bato na ganito pala, baka hindi na siya kung hindi talaga siya magpapahuli, kung magtatagulan siya, uklang mukhang hindi niya gugustuhin na magpakulong sa Senado, sabi ni Castro. Mga kaibigan, yan ay ni-research ko na kahapon, mga kaibigan, at pinaliwanag ko na hindi ako isang abogado. Ako po ay isang ordinaryong tao na mahiling magsaliksik, lalong-lalo na po kapag sensitibo ang ating tatalakayin, dapat tayo ay may batayan. Ngayon ay pinatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagsaliksik din ng abogado na ito na si USIC Castro, mga kaibigan, na pinatunayan niya na hindi talaga pipili itong si Bato na magtago diyan sa loob ng Senado dahil ang kanyang kaso na kinakaharap ay itong crimes against humanity na ito po ay punishable na habang buhay na pagkabilanggo, mga kaibigan. Maliwanag ho, hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Mayroon tayong batayan. Mas maganda ay yung pinapaliwanag ko po sa inyo ay mayroon po tayong batayan na hindi po hindi ko po sarili na kuro-kuro. Mayroon po tayo, ika nga po, pinagkukunan ng mga legal na paraan at nang sa ganun hindi kayo mabiktima ng anumang fake news. Ngayon, disclaimer lang ho. Nasabi nga po natin na dito ay inutos na itong si Bato ay arestuhin, hulihin, buhat doon sa kanyang pinagtataguan. Maliwanag naman ho, mga mahal kong taga-subaybay, sa utos nito at sa paliwanag ni USIC Castro ay maliwanag ho dito na inuutos na arestuhin si Bato kapag dumating ho ang nagtago siya diyan ho sa loob ng Senado. Yan ho ang maliwanag dito. Bigyan po natin ng part 2, pinulang tayo sa oras, at abang-abang ho tayo tungkol sa kumpirmasyon ng arrest warrant. Dahil wala po tayong kumpirmasyon pa ng Malacanang, wala pa tayong kumpirmasyon ng ICC, tanging ang kumpirmasyon lang ho na may arrest warrant na itong si Bato ay galing sa Ombudsman
Rimulya, mga kaibigan. Sa like ko sa video nito. Bye-bye. Palakpakan.